Good morning, kalapatids. Ako nga pala si Dennis Trix ng Cavite City. Yun, syempre, bago ulit natin simulan tong video mo to, sir, maraming salamat sa pagpapaunlak na makapag-lock busy sa'yo. Tapos, syempre, shoutout sa Kalapati Speeds at kay Boss Ronald Gonzales. Sir, pwedeng malaman ano po naging achievements nyo nitong katatapos lang na karera? Nitong South, bali naglalaro ako sa dalawang club. Sa APR at saka sa BBC. Sa APR, kahit papano nakapagtakloban finisher at saka 5th place sa Grandmaster bago sabay nag-lap winner sa Derby, yung isang ibon natin sa APR. Bago sa BBC naman, yung isa nakapagtakloban finisher, bago sabay yung isa nilaro ko sa MacArthur, nakapag-clock naman siya, 7th place sa MacArthur. Yun, congrats guys. Sir, tinan nyo mga Kalapati, isa pala si sir sa mga klaker ng 15 PHA MacArthur National Race. Yun, sir, pwedeng maipasyal mo kami sa loob mo. Sige, tara. Yun, tara, samahan nyo kami mga Kalapati. Let's go. Kamusta naman sir yung unang sabak mo sa karera, sir, nung nag-start kayo? Unang achievement ko ng 2021, nakapag-partaker naman ako sa CHPA. Bo, ang ganda ng simula nyo, sir, no? Bago sa Ano yun, sir, nag-superset? Superset siya. Bo, ayos no? Kaso nga lang, during that time, di ba, nagkaroon ng bird flu. Kaya okay. na-stop yung karera. Hanggang sanglap lang yun, sir? Nagkatalo lang yun sa Matnog eh. Matnog. Hindi na nakatuloy. Pero kahit na, sir, maganda-ganda nag-achievements nyo, sir. No? Umabot ng matnog eh. Bago sabay, yung start ko na yon, narinig ko sa ibang tropa, sabi nila, ako, ang tagal ko nang mag-iibon pero hindi ko pa nararanasan makapagpatawid ng dagat, sabi niya gano'n. During that time, meron ako nilalaro sa APR. Yung isang ibon ko, nakatawid din ng Allen Samar. So sabi niya, swerte mo naman kasi unang laro mo lang nakadanas ka agad na magpatawid ng dagat. Sabi ko, siguro talaga yan, swertihan lang sa pag-iibon eh. Pero ikaw ba, sir, may naging mentor ka po ba? Marami. Yan, tropa. Minsan, nakakakwentuhan ko si Norman Arboleras, yan. Isa sa mga nagbibigay ng tips. Pero, mga minor tips lang. Kasi alam mo naman sa pag-ibon, totally, marami sinasabi na ganito ginagamit. Pero in reality, naka-hidden yun kasi competitor ang bawat isa eh. Oo nga. Marami sinasabi ganito yung ginagamit nila. Pero, hindi talaga nila binibigay yung kabuuan. Siyempre, makakalaban ka rin nila. Ganun talaga sa pag-iibon. Di anong ginawa niyo, sir? Naggawa kayo ng sarili nyong program? Oo, yun. Ganun na nga. Kasi, una, bahala-bahala program lang eh. Maalala system. Maalala magpainom. Isang ganun na nangyayari. Kaya, para kahit pa paano, yung talagang sistema na kailangan nakainom ng ganito, bago mo, kailangan talaga merong ganung sistema. Di ngayon, sir, meron ka ng mga nakalista na programa mo? Totally, dahil sa naging routine na siya, hindi mo na siya kailangan i-ista. Kumbaga, nasa galaw na ng katawan mo kung ano yung papainom mo. Before pa ako magkalapati, nagmanok din ako. So, ibig sabihin, kung ikaw galing ka sa pagmamanok at papasok ka sa pag-iibon, medyo hindi na magiging mahirap para sa'yo kasi sa manok, may conditioning method rin eh. Kaso mo nga lang, ang pagkakaiba lang nila, sa manok kasi, purga, kahig, vitamins, ganun eh. Ganun lang ang sistema, paligo, bago sabay yung tamang pagkain lang. Hindi katulad sa kalapate. May training. Bago sabay, lalo na yung observation. Kasi sa loob talaga, importante yung observation eh. Kapag hindi ka maganda mag-observe sa kalapate mo, hindi mo napapansin, pakain ka lang. Hindi mo nakikita, mayroon na palang may sakit. Hindi mo napansin yon. So, ibig sabihin, yung may sakit na yon, maghahawa na yon. Pero kung ikaw naka-observe ka palagi, naka-hands-on ka, ma-isolate mo na kagad yung ibon na yon. So, mape-prevent mo yung pagdami ng sakit. Ganun lang yon. Parang sa manok, pag may sakit, kailangan iyan mo agad, i-cure mo agad. Sa manok kasi kita mo agad kasi isang piraso lang eh. Kita mo agad kung may coryza, address mo na agad. Kumpara sa ibon, ang dami, magkakasama sila. Di na-challenge pala kay sir ng sobra pagdating sa ibon, sir, no? Oo naman. Kasi unang-una rin, kaya rin ako nag-ibon para maiwasan ko yung sugal. Kasi once na ikaw nasa sabungan ka,
yung lahat ng pera mo po pwede mawala sa isang iglap lang kasi mangyayari, una gusto mo manalo. Bago bandang huli, hindi mo na mamalayan, nahook ka na. Taya ka na ng taya hanggang sa maubos na yung pera mo. Compare sa Kalapati kasi, tataya ka ngayon. Lagis, 100 pesos lang, pooling. So, ibig sabihin, yung diversional mo, para wag ka malulung doon sa sugal, napunta na lang doon sa pa 100 lang. Bago sabay, masaya pa kasi pag umuwi, talaga namang grabe yung pakiramdam ng puncher pagka inuwi ng ibon. Adi lalo sir nung MacArthur, no? Ay, oo naman. Talaga namang... Kamusta ka sir nung dumating yung ibon mo, yung galing MacArthur Leyte? Ay, talaga naman nung nakita ko pa lang, talagang gumagalaw na yung katawan ko. Hindi pa bumababa yung ibon talagang. Yung kalamnan mo, ewan mo, bakit ganun yung nangyayari sa katawan natin? Talaga namang nagtatype ako ng ano, talaga yung kamay ko gumagalaw na ganun. Talagang sobrang saya. Ibang saya pagka gano'n ang mga makukuha mong achievement. Congrats ka, sir. Sir, pwede palang makita yung ibon mo MacArthur Leyte. Tara. Yan, papakita ni sir, mga kalapatids. Kalapatids, ito nga pala yung nag-MacArthur Clacker sa akin, 7th place. Pinangalanan ko siyang MC509. Kasi yung tatay niya, MacArthur din. MacArthur finisher, pero almost clock Kasi ang speed ng tatay nanto, 499 ang clocking sa MacArthur 500, di ba? Kunting-kunti lang, sir, no? Yun nga Kaya nung time na yun na in-out sa akin ni paring Marcel yung ibon, di na kagad ako nagdalawang isip, binayaran ko na kagad. Sabi ko, iba yung history ng tong ibon na to. Supposed to be clock to Pero kung nag-clock yun, siguradong hindi ko magiging ibon to. Hindi bebenta yun sigurado kasi mananalo ng malaki yun Ano siya lumipad siya ng 2024 o yata 2025. Sa clocking, pang yung tatay nanto pangatlo sa clocking sa South. Kaya sabi nung iba, talagang ganun kasi yung tatay pala niya nag-MacArthur Kaya yung anak tinuloy. Kaya yung tatay nanto pinangalanan ko si MC 499 naman. Kasi pareha silang nag-MacArthur. Yung speed nila nilagay ko dun sa sa pangalan nila. Ito mga kalapatids ko. Sir, ano po palang bloodline na ito? Jello, SBR. Ito mga kalapatids, SBR. SBR lang sir nakapasok dito, sir. Kasi yung nanay kasi nanto unknown Okay. Yung nanay kasi nanto Santa Ana finisher. Bago sabay lap winner naman ng ng Gataran. 3rd place sa Gataran. Congrats kay sir. Sir, sir, ilan age, ano nang edad nitong ibon na to, sir? Batang ibon to kasi ang istorya nanto, yung pinaka-may-ari ng singsing nanto namatay. Hinabol na lang kasi sayang naman. Totally ibang klase ang istorya nanto, puro lahat puro lahat pakikipaglaban. Bakit, sir? Kasi nung MacArthur race nag-aano pa lang kami, maglo-load pa lang kami. Na kagad nagtanong ako sa GC noon Sabi ko, anong oras ba ang loading time sa MacArthur? Sabi ng isang tropa, 7 to 10. During that time na nagtatanong ako almost 11 na yon. So ibig sabihin nawala na ako ng gana, hindi ko na sana siya ilo-load. Mag-iisa lang siya na ilo-load ko. Pero nawala na ako ng gana, sabi ko, wag na, gagawin na lang kitang breeder. Bago sabay, suddenly may nag-chat sa akin, si paring Marcel, sabi niya ganyan, pre, may nag-chat na tropang Bacoor. Ando doon pa sila sa PHA. Nakapag-load pa sila. Time na yun, siguro mga 11 na. So, sabi ko, pwede pa pala. Hindi pala totoo yung 7 to 10. Apo. Kaya, nag-apura ako. Nagmotor ako. Bago sabayin nga, sabi ko sa'yo, puro pagsubok ang dito sa ibon na to. On the way, siguro mga naka-4 na plot kami. Oo. Habang papunta sa sa loading. Flat, di butas yung gulong, hangin na naman. Saan nangyari? Mawala yung hangin, magkakarga na naman. Hanggang sa running flat na, hanggang makarating ng sa PHA. Pag sabi nga sa akin ng tropa pagkita doon sa PHA, yung boss, yung gulong mo flat. Sabi ko, okay lang at pagsubok lang yan ako. Baka sakali, yan ang magiging yun na nga, hindi ako nawala ng pag-asa, niload ko siya. Bago sabay nung nung pauwian nga, sabi ko, malapit na mag-cut off Sabi ko, sabay nag-pray ako, sabi ko, sana naman dumating sa oras na ligtas yung ibon.
Nandoon pa ako noon. Bago sabay nung pagdating ko dito, sabi ko pagka hindi ka bumalik, yung itlog mo babasagin ko kako. Bago sabihin nga, all of a sudden biglang may lumagapak. Sabi ko doon sa tropa, kako, may lumapag. Alam mo naman pagka mag-iibon eh. Talagang kahit lapag ng maya, maririnig mo eh. Oo. Di, sabi ko may lumapag. Sabi niya, hindi, yung dalawang ibon mo lang yun na nasa labas kasi may pakawala kang ibon eh. Sabi ko hindi. Pagsilip ko dito, nandito yung dalawang ibon na nakawala. Sabi ko hindi. Nandito yung dalawa eh. Sabi ko sabihin, iba yung lumapag. Bago sabi, bigla lumapag nga siya rito. Paglapag niya dyan, ayun na. Nakilala nyo na agad, sir. Alam ko na kaagad kasi siya lang naman ang niload ko. Isa lang naman ang niload ko sa MacArthur eh. Pero ilan yung kinuha nyo na MacArthur ring, sir? Nung time na yun, siguro 12. Oh, madami pala kayo kinuwang ring, sir, no? Kaya, pero yun na nga, niload sa Tacloban, hindi nakauwi. Bago sabay siya na lang naiwan. Bago sabay yun nga, sabi ko sa'yo, puro pagsubok to. Kasi to, nung nagte-training na, eto, nasiya pa. Oh, botong-boto talaga, sir. Nagte-training na sila nun, malayo na, nasa ano na sila eh, nasa mga Quezon na sila eh. Mga chaong, sir, gano'n. Siguro, Bukana ng Quezon. Bago sabay ito, wala pa. Tinutos ko pa lang. Tinos ko to sa sa Island Cove. Nawala to sa Island Cove. Nabihag to. Bago sabay nag-chat sa GC, baka may nawawala ng YB dyan, naka-MacArthur. Ay buti na lang mabait yung nakahuli, si Jeds. Sabi niya, boss, yung ibon mo nandito sa akin. Nakilala na nila, sir. Kasi coordinator din siya. Na-trace. Na-trace na sa akin. Sabi ko, boss, punta na lang ako dyan. Kunin ko yung ibon. Ayun, kinuha ko yung ibon. Sabi niya, boss, wag mo munang pakawalan kasi talagang nasiya pa yan. Sabi ko, hindi pwede kasi kako, panglaban to eh. Ayun na nga, so ibig sabihin, doon pa lang, pasalamat na ako kay Jeds kasi kung hindi niya binalik, Wala, no? hindi na may lilipad to. Kaya talagang puro pagsubok ang inabot nanto. Maraming bago sabay, ito pa. Kung bakit sasabihin mo hindi puro pagsubok, umuwi ng ng Legazpi. Legazpi lang ang huling lipad nanto eh. Layo, sir, nung pagitan, no? Legazpi to MacArthur. Legazpi lang to eh. Nung umuwi to ng Legazpi, kinlock ko siya. So, ibig sabihin, complete locking na siya, 3. Live siya. Tinraining ko ngayon, pumunta ako Kalamba, tinraining ko. Nag-toss kayo, sir? Nag-toss ulit ako, tinos ko. Pag-toss ko, umuwi ito, may tama sa ayan o. Hanggang ngayon, meron pa o. Meron pang gamot na nakaano. Yung quick heal. Quick heal, oo, tama. Ayun. Bago sabay, sabi ko, patay, hindi na makakalipad. Ito, lagas to. Hindi to, parang nadali ng falcon eh. Bago to butas, sabi ko, wala na talaga kako, stop ka na. Siguro pang MacArthur ka na lang kako. Hindi ganon, training ko siya. Bago sabayin nga, siya na lang naiwan. Sabi ko, wala talaga, puro pagsubok ang inabot mo. Buti pala, sir, may na-accident ang ibong o di naubos lahat sa derby, no? Maaari. Pero maaari rin kasi, kasi complete locking to eh. Live ito eh. Nung tinigil ko to, live to eh. Kaya ko lang naman siya tinigil. Dahil nga, may sugat. Tsaka bawas yung backpack. Kaya sabi ko, hindi ka naubra sa hindi mo nakakayanin. Pang MacArthur ka na lang. Kaya sabi ko, what if kung hindi ka nasugatan? Makakatuloy ka kaya? Sabi ko nga lang, yun ang tanong ko. Puro pagsubok ito.